Random certainty. Sa iyong palagay, ang universe ba ay nakikipaglaban sa mga kaluluha para magkasama? Ang ilang mga bagay ay masyadong kakaiba at malakas upang maging coincidence. Nakilala ko siya noong gabi bago ang ikalawang semester ng junior year ko sa kolehiyo. Nakita ko siya noong gabi bago ang tryouts ng departamento ng drama para sa spring production. Nang ipakilala siya ng direktor bilang 60 oras na major na may professional na karanasan, naalala ko ang pagbulong sa isang kaibigan. Sigmund Bonebrake, dapat iyon ang kanyang pangalan sa entablado. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng pangalang ganoon. Kahit ang galing ng acting niya, mukha siyang bata, parang 14 na taong gulang. Mukhang hindi ka panipaniwala na marami siyang karanasan. Isa siyang enigma. Nakilala ko siya kinabukasan sa Dean Student Union. Nang umalis na ang mga estudyanteng kasama niya, dinala siya ng isang kaibigan ko sa table ko. Pinakilala kami ni Don at agad ding umalis. Nagsimula akong makipagkwentuhan sa kanya ng pansamantala. Medyo nahihiya, nalibangin ng isang taong hindi ko kilala. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung paano siya nagustuhan ang paaralan sa ganyan at kung ano ang nasa isip niya sa mga tryout. Nang maging komportable ako sa pakikipag-usap, hinayaan ko siyang sabihin sa akin ang higit sa patungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya sa akin na ginugol niya ang 4 na mga taon sa army. Nag-aral sa 3 kolehiyo sa maikling panahon. Nagtrabaho sa Kansas City bilang isang driver ng taxi at isang printer. At nanirahan sa Australia ng 2 taon kung saan siya naging bahagi ng isang trapeze act, isang carnival at ilang movies. Based sa kanyang mga kwento, ito ay mahirap paniwalaan. Kung tutuusin, mukhang napakabata pa niya para magsimulang magmaneho. Nag-alinlangan ako, ngunit nang tanungin ko ang katotohanan ng lahat, sinabi ko sa kanya na hindi siya makagawa ng lahat ng iyon dahil bata pa siya. Ngumiti siya at kinuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nagulat ako at natahimik na makita kong hindi siya 14, kundi halos 30. Para basagin ang awkward silence, iminungkahi kong mag-bowling kami sa mga lane na katabi niyang din. Maya-maya, hinatid niya ako pabalik sa dorm ko. Nang magsimula ang mga klase, nalaman kong nasa 4 na magkaparehas kami ni Sig. At nakahanap siya ng upuan sa tabi ko sa bawat klaseng magkasama kami. Ako ay nagsimulang maniwala na siya ay kasing tanda ng kanyang sinasabi dahil siya ay hindi nagkakamali sa mga ugali. Binuhat niya ang aking mga libro, pinagbuksan ako ng pinto at hinila niya ang aking upuan sa mga mesa. Lahat ng mga paggawi na hindi kailanman natutunan o nasanay na karamihan sa mga batang lalaki na kasing edad ko. Kami ay halos hindi mapaghiwalay. Sabay kami nag-almusal sa cafeteria, sa kolehiyo. Sabay kami pumasok sa aming mga klase at nakikita sa den para sa hapunan bago ang mga rehearsal kung saan kami ay naka-assign sa lights and sounds na magkasama. Sa mga panahong tahimik, natutunan namin ang tungkol sa isa't isa, ang aming mga gusto at hindi gusto, sa mga nakaraang pakikipagsapalaran at mga maling pakikipagsapalaran, at sa mga pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Pagkatapos, isang araw, natuklasan ko ang 2 piraso ng impormasyon tungkol sa kanya na sa tingin ko ay may palatandaan na ang aming relasyon ay sinadya na mangyari. Ang unang sinyales ay ang isa sa mga production na kinasangkutan ni Sig. Sa loob ng 15 taon niya sa teatro, ay nanalo sa isang kompetisyon na nai-broadcast sa pabansang telebisyon. Kapansin-pansin na naalala kong nakita ko ang broadcast na iyon. At partikular na naalala ang paglalarawan niya sa karakter sa production na iyon. Naalala kong ipinaliwanag ko sa aking kapatid na babae na dapat ay gumamit sila ng trampoline upang magawa ang mga kamanghang pagtalon na ginawa ng kanyang karakter. Ang pangalawang tanda na nakatadhana kaming magkita ay nang ibahagi namin ang aming pagmamahal sa pagsulat ng tula. Sinabi ko sa kanya na naipublish sa isang librong ng Lowa tula 3 taon na ang nakaraan ng aking isinulat at ako ay sabik na ipakita sa kanya ang aking tula. Sinabi niya sa akin na siya ay naipublish din sa 2 kasunod na mga issue ng parehong publikasyon. Habang bumalik siya sa kanyang dorm,
para kunin ang kanyang mga kopya ng mga libro, kinuha ko ang aking kopya para ipakita sa kanya. Binasa ko muna ang kanyang mga tula at namangha ako sa kagandahan at pagkakakomplikado ng mga ito. Nang gusto niyang basahin sa akin, nalaman kong halos mapahiya ako sa kasimplihan ng tula ko. Ngunit hinayaan ko siyang basahin ito at puro komplementaryo ang kanyang nasabi. Pagkatapos ay sinabi niya, sa tingin ko na i-publish din ang akin dito. Hindi, sagot ko. Nabasa ko ang issue mula sa simula hanggang dulo. Nang makuha ko ito, sigurado akong wala ka dyan. Walang anumang mga tula ng isang Sigmund Bonebrake sa aklat na ito. Tiyak na natandaan ko ang mga pangalang iyon. Dahan-dahan niyang binuklat ang libro. Tumingin sa akin at tumiti. Oo, sabi niya. Dahil nasa Kansas City ako noong panahong iyon, ang aking tiyahin sa Iowa ay ang nag-publish na isa sa aking mga tula sa ilalim ng kanyang pangalan. At pagkatapos ay pinakita niya sa akin ang kanyang tula. Habang binabasa ko ito, tumigil ang puso ko. Sa lahat ng tula sa buong edisyong iyon, ang kanyang tula ang naging paborito ko. Pagkalipas ng 2 linggo, nang hilingin niya sa akin na pakasalan siya, naisip ko muli ang pangapalatandaang iyon at sinabi ko, oo, salamat sa random certainty. Malapit na nating ipagdiriwang ang ating ika-50 anibersaryo.